Magandang araw. Dahil dumarami na nga ang aking mga alagang hayop dito sa backyard farm ay naisipan ko na bumili ng kagamitan na makakatulong upang mapabilis ang pagtadtad at pagchap-chap ng mga dahon-dahon na kanilang kinakain. Bali, umorder nga ako ng vegetable chopper at ito yung parts niya. Unang-una, ito yung blade. Kinabit ko na nga pala siya, hindi ko na na-videohan. Tapos ito nga pala yung portable hand drill. Bale, dyan natin ibabala yung ating blade. Tapos sunod naman ito yung kanyang base. Bale, ito yung kinakabit natin sa loob ng timba. At ayan, bubutas tayo ng pagkakabitan niya. Bale, yung portable hand drill na rin ang aking ginamit na pambutas sa timba. May mga kasama na rin kasing talim yung portable hand drill kapag in-order nyo. Meron na nga din pala siyang kasamang dalawang rechargeable battery. Pagkatapos mabutas ay ganito lang ang itsura niya. Bali, meron siyang 3 butas. Diyan natin kakabit yung mga tornilyo. Pagkatapos maikabit yung base, ay yung blade naman ang kakabit natin sa ating portable hand drill. Para matesting na natin kung talagang maganda siyang pang-chop ng ating mga dahon-dahon. At dito ay kumuha na nga ako ng gagawin kong sample. At ang napili kong dahon ay Mother de Agua. Ito kasi yung madalas na pinapakain ko sa aking mga alaga, lalo sa mga bibe, Peking duck, at saka kambing. Napakarami ko din kasing tanim na Mother de Agua dito sa bukid. Siguro ay humigit sa 20 piraso ang puno ng Mother de Agua dito. Pagkatapos ma-chop ay ganito nang itsura ng mga dahon. Talagang napino na siya. Pwede na siyang haluan ng darak at tubig upang ipakain sa ating mga alaga. Malaking tipid po ang may tutulong kung meron tayong mga dahon-dahon na hinahalo sa pinapakain natin sa ating mga alaga. Dahil mahal na rin po ang mga patuka ngayon, lalo yung darak at feeds. Malaking tulong naman po ang binibigay ng vegetable chopper dahil hindi na tayo magtatadtad ng mano-mano. Ilang minuto lang po ay pino na ang mga dahon-dahon. Hindi nga lang po pala Mother de Agua ang ating pwedeng i-chop para ipakain sa ating mga alaga. Pwede rin po yung dahon ng malunggay, dahon ng kangkong, o kaya dahon ng mulberry. Yun pong mga dahon na yun ang madalas kong pinapakain sa aking mga alagang bibe at Peking duck. Hinahaluan ko lang ng darak at tubig at halo-haluin ko lang yan hanggang lumapot. Pwede nga rin pala natin lagyan ng vitamins para mas healthy ang kanilang kinakain. Kapag medyo malapot na ang ating darak at dahon-dahon ay pwede na natin ipakain sa ating mga alaga. At ito, pakainin na natin ang ating mga Peking duck. At ito naman yung aking mga alagang mga bibe. Bali, yung tatay ko na nga pala nagpakain sa kanila. Abangan nyo po yung iba pang magiging update po dito sa ating backyard farm. Maraming salamat po sa panonood. Happy farming!